Dear Mama Colleen, itago niyo na lang po ako sa pangalang Karna. Isa po akong nanay with 4 kids. Ang panganay ko po ay 14 years old na babae na itago na lang natin sa pangalang Nene. Si Nene po ay anak ko po sa pagkadalaga. Ngayon po ay may bago na akong partner na si Celso. Si Celso po ang ama ng aking 3 pang anak. Simula nang dumating siya sa buhay ko, siya po ang laging nagpapaalala sa akin na magpatawad, umintindi at magdasal na lang lahat kay Lord. Buwan ng July nang mapagdesisyonan namin na sa probinsya na muna manirahan. Si Celso naiwan sa Manila dahil andun po ang kaniyang trabaho. At dahil wala pa kaming nahanap na matitirhan dito sa probinsya, sariling bahay sana, pansamantala muna kaming nanirahan sa bahay ng ate ko. 9 years na rin nung huli kaming nagkita. Kaya gano'n na lang ako kasabik na makasama sila. Nailipat ko yung mga anak ko ng eskwelahan kung saan din pumapasok ang mga anak ni ate. Ang ate ko po ay may 4 rin na anak, 2 lalaki at 2 babae. At dahil magkasama po kami sa iisang bubong, hindi po namin napansin na nagkaroon na pala ng relasyon ang anak kong 14 years old sa anak ng ate ko na 17 years old. Itago natin sa pangalang Tutoy. At ang mas masakit, hindi lang isang beses na may nangyari na sa kanila. Opo, may nangyari na po sa kanila. Maraming beses na pala. Mama Colleen, parang gumuho po ang mundo ko sa nangyari. Sobra po akong nadurog sa nalaman ko. Sobrang bilis, Mama Colleen. July, nung tumira kami sa bahay ng ate ko. September ay nagkamabutihan na po ang anak ko at ang pamangkin ko hanggang sa may nangyayari na pala sa kanila. Oh, no! Nalaman ko ang lahat ng ito last November lang. Binilhan ko po kasi ng cellphone ng anak ko para may magamit sa school activities niya. At dahil nabubuksan ko rin po yung account niya sa cellphone ko, doon ko po nabasa lahat ng chat nila ng pamangkin kong si Tutoy. Oh, no! Nung una, ayaw pong aminin ni Nene sa akin ang lahat. Pero eventually, napilit ko rin. Hanggang sa tinawag ako ng kapatid ko dahil may sinabi nga daw sa kanya yung anak niya. Kaya nung tinanong ko ulit si Nene, umamin siya ng very casual na in love daw po sila sa isa't isa. At exactly na sinabi niya, opo ma, may nangyari na sa amin 3 beses na. Yung pagkasabi po niya, yung pag-amin niya, ni hindi ko man lang siya nakitaan ng pagsisisi. Oh no! Wala po sa mukha niya. Pero naisip ko na lang na baka dahil bata pa siya, kaya ganun lang siya. Pero sa panahon po ngayon, kahit papaano may alam na ang mga kabataan tungkol sa mga bagay na ganyan. Kaya ang hirap-hirap tanggapin. Umalis na po kami sa bahay ng kapatid ko nung araw po na nalaman namin ito. Umalis po kami kahit yung pera ko pong hawak ay 150 pesos lang. Natulog po kami ng mga anak ko sa bus terminal. Nararamdaman ko po kasing galit ang kapatid ko sa akin at sa anak ko. Pero sige, ako na rin po ang nagpakumbaba. Kasi ayoko na po na masira lalo ang relasyon namin ng ate ko bilang magkapatid. Sobrang hirap po kasi sa feeling ko. Sobrang nadurog ang buong pagkatao ko, Mama Colleen. Yung anak ko, gusto ko mang saktan. Pero hindi ko na po magawa. Dahil kahit anong gawin ko, parang namanhid na yung buong utak ko. Mas pinili ko na lang intindihin ang lahat ng nangyari. Kahit yung pamangkin ko, wala akong nabitawang salita sa nagawa niya sa anak ko. Sa paggalaw niya sa murang edad ng anak ko. Kaya ko po tanggapin siguro kung ibang tao Pero pinsang buo po talaga sila. Halos magkapatid lang kung tutuusin. Isa pa, hindi ko po talaga inakala na mangyayari po ang ganito. Dahil yung mga pamangkin ko sa ate ko, mababait naman po na bata. Walang bisyo.
at lagi pang nasa simbahan. Ngayon, dahil pareho sila ng school, pinatigil ko muna ang anak ko sa pag-aaral. Kasi hanggang ngayon, nakikita kong hindi pa nakaka-move on ang pamangkin kong si Tutoy sa anak ko. Hindi ko na rin po pinapahawak ng cellphone ng anak ko, Mama Colleen. Kinausap ko po ng maayos ang anak ko at sabi niya, na-realize niya na daw lahat ng pagkakamali niya. Thank you, Lord. By April, babalik na rin po kami ng Manila. Ngayon po, parang sinisisi po ako ng pamilya ko. Kasi bakit daw po hindi ko sinaktan yung anak ko? Na dapat daw pinatikim ko ng sakit. Dapat daw pinaramdam ko sa kanya yung galit ko dahil po kahihiyan daw po sa buong angkan namin ang nangyari. Hindi ko na magawa yun, Mama Colleen. Dahil nasa isip ko na baka maisip ng anak ko na gumawa ng masama o hindi maganda sa sarili niya. Mali po ba ang naging desisyon ko na hindi ko sinaktan ang anak ko? Sa ngayon, hindi pa rin ako nakakatulog ng maayos sa gabi. Minsan, may mga suicidal thoughts na rin po ako sa madaling araw. Please help. Muli ako si Karna at ito ang aking heart to heart with Mama Colleen. Real talk, no? Yan po yung madalas na nangyayari talaga kapag yung mga magpipinsan ba, hindi nagsasama-sama o laging nagkikita, nagkakaroon ng ganyang reactions. Yung tipong parang bigla magkakagusto sa pinsan mo na matagal mong hindi nakita, yung mafo-fall ka sa pinsan mo na matagal mong hindi nakita. Oh, no! Nakakalungkot. Kaya talaga importante yung tinatawag na family reunion or kung may weekly bonding or every twice a week na bonding para lang, syempre, maging klaro na magpinsan kayo, buong pinsan kayo, hindi yan pwede. Kakalungkot. But anyway, mas nalulungkot ako kasi ang involved po sa letter sender natin, 14 years old at 17 years old. Oh, no! Kaya talagang hindi may iwasan na i-propose talaga, 'di ba? Na ipaglaban talaga ng mga gustong ilaban yung sex education eh. Pero sabi naman nila, sex education starts at home. Kung hindi ito maaprubahan, sa eskwelahan ituro, siguro we can teach or we can, alam mo yon, imulat natin yung mga bata sa kung ano ba yung dapat nilang malaman kapag pinasok nila to. Medyo mahirap kasi alam natin na kapag ito yung topic parang ew! Di ba may ganong factor eh, ba't may kikwento sa anak mo, masyado pang bata? Pero alam mo, knowledge is power kasi, B. Kapag may alam yung anak mo, parang maiiwasan yung maagang pagbubuntis o maagang makakabuntis. Diba? So, minsan, it really starts at home. Hindi lang natin alam yung proper way on how to say it, but there is a proper way. Depende rin kasi yan sa kung paano yung anak mo mag-adapt ng information eh. Kumbaga, ito, pwedeng ituro sa school na dapat ganito mo ituro sa anak mo, yung ganito, ganyan. Pero minsan kasi depende sa bata yan eh. Diba? Depende kung paano kayo sa bahay, paano kayo mag-usap. May mga pamilya na they talk maturely. May maturely ba na word? Diba? Kumbaga, yung conversations nila very mature na. Meron naman parang yung nanay mismo, ew! Kaya pati yung mga anak, ew! Diba? So, yun lang. Ngayon, tinanong tayo ni Karna, ni Mami Karna. Kasi ngayon, ang nag-highlight sa letter niya sa akin, sinisisi ako ng pamilya ko kasi bakit daw po hindi ko sinaktan yung anak ko. Nung unang nabasa ko to, sabi ko talaga kay Karna, ay, ba't naman sila ganun? Oh, no! Bakit naman? Pamilya nyo yan. Pangalawa, anak mo yung babae yung anak mo. Yung lalaki, yung pamangkin mo na lalaki ang pumatong. Oh, no! Hindi naman magwo-work yan na anak mo lang yung gagalaw. Oh, no! Pero yung reply po sa atin ni Karna, hindi nga daw niya alam. Hindi na nga po siya makatulog ng maayos to the point na may suicidal thoughts na rin po siya sa madaling araw. Oh, no! See the effect? Yung maninisi tayo dahil kahihiyan sa angkan, instead na
magtulungan, pag-usapan, ano yung pwedeng gawin. Baka naman pwedeng pag-usapan nyo, Angkan, mag-ano tayo, mag-reunion na tayo every weekend. Para ma-avoid yung mga ganito. Hindi yung para bang pagdating ng reunion, ay itong anak kasi ni ganito, ganyan, ganito, malamde. Diba? So, nakakainis, naiinis ako. Yung sinisisi ka pa. Nakakainis din na para pang, alam mo yun, na nakahihiyan ang tingin nila sa inyo na kung tutuusin, may ambag din naman yung sa ate mo. 'Di ba? So ngayon, ito na lang yung sasagutin ko. Mali po ba ang naging desisyon ko na hindi mo sinakta ng anak ko? Ang anak mo pala. For me, kanya-kanya po tayo ng parenting style. Hindi mo kailangang hayaan na magpadikta ka sa sinasabi ng angkan mo. Kasi your anak, your rules. Your child, your rules. Mas kilala mo yung anak mo at mas ikaw ang mas makakakontrol sa kanya. Mas alam mo yung takbo ng utak niya kapag ka ang ginawa mong sistema ay yung sistema na gusto nilang mangyari. Siguro ako lang, ilayo mo na lang muna yung sarili mo sa toxic na pamilyang ganito. I-aloof mo na lang muna yung sarili mo, ilayo mo na lang yung anak mo, iligtas mo muna yung anak mo sa toxicity na ganyang mindset at mamuhay kayo ng mas mapayapa. Hindi mali ang naging desisyon mo. Ginawa mo lang yung best para sa anak mo. Kasi tama rin naman. Baka mamaya, wala na nga kakampi yung anak mo, itinatatwa na nga kayo ng kamag-anakan ninyo, baka nga may mangyari pa sa anak mo o mag-suicide din yan katulad ng naiisip mo ngayon. Ikaw na lang yung meron siyang ngayon eh. Ikaw yung kailangang maging matibay para sa kanya. Iparamdam mo sa kanya na kakampi mo siya. Iparamdam mo sa kanya na ikaw yung kakapitan niya sa panahon na dinadown na siya, lalo na ng kamag-anakan ninyo. Now for you, na nakakaisip na ng mga suicidal thoughts, huwag mong gawin yan. Kasi kailangan ka ng anak mo, ng mga anak mo, lalo na ng panganay mo. Kung meron mang kailangan na maging mas matapang dito, ikaw yon na nanay nila. Anong mangyayari sa anak mo pag nawala ka? Anong magiging direksyon ng buhay ng panganay mong anak kapag ka nawala ka? Paano pa yung mga kapatid niya kapag ka nawala ka? Be strong. Kasi ikaw lang yung strength ng anak mo ngayon. Okay? Huwag mo na masyadong isipin yung sinusulsol ng mga kamag-anak mo na dapat kasi sinaktan mo yung anak mo eh. Huwag ka makikinig. You're a child, your rule. Kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung nasa isip mo, yun ang sundin mo. Mas kilala mo yung anak mo kesa sa pagkakakilala nila sa anak mo. Huhusgahan lang nila yung anak mo at ikaw lang yung bahay na tatakbuhan ng anak mo. So be strong. Because your children needs you. Kailangan ka ng mga anak mo. Okay? Kung kailangan mong umattend o kumausap ng counselor, lalo na yung anak mo na 14 years old, kailangan niya ng intervention ng DSWD, magpa-counseling kayo. Hindi lang yung anak mo yung kailangan, pati ikaw kailangan din kasi aminin natin na apektuhan ka ng ginagawang paninisi ng kamag-anakan nyo sa inyo ngayon. Please, baka sakaling kailangan na ng intervention. Okay? And always pray. Itaas mo kay Lord lahat. Ako naniniwala ako na kapag tinaas mo kay Lord lahat, yung bigat na nararamdaman mo ngayon, unti-unting gagaan.